welcome or welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta naman kayo guys? Okay, so yun guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? Sa mga interesado naman guys sa ating private reading, ayan, iiwan ko na lang yung link ng aking Facebook sa ating pong description box below. And ayan, tignan natin guys kanino bang love reading to, no? Overall energy muna tayo guys. Ano ba yung sitwasyon? Kanino ba tong love reading? Meron tayong Four of Spades. So sa nakikita ko dito guys, parang may mga na broken hearted dito ng malala, no? Okay? So I think parang may nagko-comfort pa sa inyo. Okay? Pero parang masaya naman yung taong yun na nasasaktan ka ng ganyan. Oo, masaya yung taong yun. Pwedeng malapit sa inyo, kaibigan nyo. Baka kasi guys, nagka-interest din sa person mo. Yung iba sa inyo, ayan, may mga LGBTQ plus tayo dito guys. Pwedeng pinipilit guys na i-workout. Ayan, no? Parang sasabi na i-workout natin to. Pero I think parang may napagod po dito. May napagod dito sa relasyon na to. Check pa natin, guys. Meron tayong 4 of diamond. Ayan, yun na nga guys yung sinasabi na parang baka kaya pa nating i-workout. Pwede kasi guys na yun na nga, may pag-uusap, like, yung pag-uusap na yun is nagdulot ng matinding stress, pwedeng sa'yo or sa kanya. Okay? Pwedeng komprontasyon yun na kung ano yung mas magandang dapat mangyari doon sa relasyon. Siguro pinutol na or baka may umalis na, pwedeng niliwanagan mo na yung isa na baka ito yung makakabuti sa atin. Parang nanghingi guys ng space. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong Jack. Oh my God. Pwedeng mas bata sa inyo. Three of Hearts. So, pwedeng nung una guys, pinag-isipan nyo na baka may third party, kung bakit siya guys nagkaganon. Pero I think, etong Three of Hearts na to, mas nag-focus siya sa goal niya. Okay? Siguro meron siyang mas kinukonsider kaysa relationship. Okay? I think marami na rin pinagdaanan tong person na to. And ikaw parang ganun din. Nakikita ko sa inyo guys na parang susugal ka. Ayan, sumusugal ka eh. Parang ito muna yung pinagtutuunan nyo ng pansin, yung inyong kaperahan, stability, kasi nararamdaman nyo guys na parang wala namang tutulong sa inyo kundi ikaw. Ayan. So parang mas pinili. Ayan. Parang mas pinili na i-sacrifice itong relationship na to. Okay? Yun yung pinapakita sa kanya. Iba dito guys, parang ligawan, landian, flirt lang talaga nung una hanggang sa parang may nagsabi na itigil na yung relasyon. Itigil na yung ganong setup, no? Okay, kasi parang malapit lang sa inyo, pwedeng kaibigan nyo. Parang yung iba sa inyo guys, naguguluhan. Ano, magkaibigan lang ba tayo? Hanggang dito na lang ba tayo? Nararamdaman nyo rin naman kasi guys, kahit pa paano nag-e-effort and sobrang matured yung person na yun. So, I think yun yung parang hinahanap nyo rin, no? Okay, sa malinaw na pinapakita sa akin guys, walang third party dito. Ang ano lang, ayan baka may mag-comment na naman, ayoko dyan madam, manloloko yan, may third party. Okay, wala ko nakitang third party. Ang malinaw na pinapakita sa akin, nag-focus siya sa career niya. Nag-focus siya sa kanyang kaperahan. And I think, pili niya kasi, ayaw niya na parang iisipin niya na ginagamit ka or baka isipin mo na baka magpaawa. So, ayaw niya ng ganong feeling, no? So, pinapakita sa akin guys, itong person na to, hindi ito mapang-abuso naman. Okay, I think tinry din naman niya na i-work out. Siguro hindi lang talaga guys nag-work itong relationship na to. Okay, tingnan pa natin. Nararamdaman sa inyo ng person mo. Nararamdaman. Okay. Yan, dito muna natin guys ilagay. Then, nararamdaman sa inyo ng person. Tingnan natin.
Ano yung nararamdaman ni person sa inyo? Okay, nararamdaman mo pala sa person mo. Okay, nararamdaman mo. Okay. Doon muna tayo guys sa energy ni person. Ano yung nararamdaman sa inyo? So, meron tayong The Hangman. Pangmatagalan naman guys. Pero I think nasa conflict talaga kayong dalawa. Nandun sa point na hindi niya alam kung paano kanyang ilalaban, kung paano niya paninindigan yung relasyon niya or pagmamahal niya sa inyo. So, maaring may nagpipigil sa person mo. Meron siyang nakikita dito na dahilan para wag na guys ituloy. Nagkaroon guys ng conflict. Okay? Parang nagkaroon ng challenge, na matinding challenge sa person mo. Yung relationship niyo talaga, no? Okay, so I think parang dumating sa point na itong person na to, meron siyang kailangang piliin, tapos yung isa parang kailangan i-sacrifice. Okay? Pero nakikita ka ng person mo na pangmatagalan, guys. Nakikita ka niya na someone na may parang pwedeng maging part ng family. Okay? Tignan po natin ano naman yung tingin sa ni person. The Chariot. Ikaw yung tipo ng tao na sobrang goal-oriented mo, guys, no? Nakikita ka ng person mo na wala kang sinasayang na panahon at oras. Sobrang mo, guys, adventurous. Mahilig ka sa mga masasayang bagay, challenging, and parang mabilis ka rin, guys, mag-decide, no? Pag ginusto mo, dapat mangyari siya. Okay? Ganun ka nakikita ng person mo. Parang pabigla-bigla ka ng mga desisyon sa buhay na para bang hindi niya daw guys pinag-isipan talaga or yung decision nyo kasi guys depende sa mood mo pag sobrang saya or sobrang lungkot. Okay? So wag kayo guys magde-decide based sa emosyon. Kailangan pinag-iisipan talaga yan. Okay? Tingnan natin guys ano naman po yung ano naman yung magiging action ni person? Meron tayong the Fool. New beginning guys, no? So I think gagawa rin naman siya guys ng move, no? Parang kakausapin ka rin nito. Aayusin niya rin to relationship na to. Kasi the Fool guys, parang new beginning din to. Okay, nakikita niya naman guys sa parang kailangan niya lang talaga guys ng space. Parang kailangan niya lang talaga na magmuni-muni muna sa malayo. Pero naiisip ka niya. Okay, I think meron lang siya guys problema na kailangan niya guys ayusin. Yun yung mas mahalaga. Ayaw niyo siguro na pag pumasok siya sa buhay nyo is parang magulo or may hirapan kayo, no? I think sobrang mature na tong person to. Baka na-experience niya na before yung ganong sitwasyon na hindi nag-work. So, ayaw niya na guys na maulit pa yung sitwasyon na yun. Okay, overall energy, okay. Meron tayong 2 of Wands. Naguguluhan pa rin talaga siya guys, no? Nandun sa point na sure na siya gusto niya guys na ayusin yung relationship niya sa inyo. Yun nga lang guys, may nagpipigil na naman. Parang laging nauudlot, guys. Pwedeng yung pag-uusap nyo, guys, is para siyang kabute, no? Sabihin na, actually, mahal ka naman niya. Nandun naman sa point na gusto niyang i-pursue. Okay? Pero pag nandun na siya sa point na yon, biglang may magbabago. Okay? Biglang may magpipigil para ituloy itong, pagre-reach out niya sa inyo, guys. Parang laging may dahilan para wag mo nang ituloy. Okay, kaya siguro lumilipas yung panahon. Okay? Tingnan natin guys yung bottom of the deck. Mahal na mahal ka ng taong to guys. Knight of Wands. Mahal na mahal ka nito. Ipaglalaban ka nito guys, no? Ayan, sa mga nagtatanong kung ipaglalaban ka ba niya. Yes, ipaglalaban ka nito. Pero ayaw kanyang ma-stress. Kaya gusto niya muna guys na maayos yung problema bago siya bumalik sa inyo. Okay? Parang ang daming problema nito, no? Meron siya guys, inuuna muna. Siguro pwedeng yung family, inuuna niya muna yung responsibility niya doon. Or pwedeng ano ba to, may nauna ba siyang asawa? Baka may annulment. Okay, baka magde-divorce na sila guys. Okay, baka inaayos niya yon. Okay, so guys, ayan, sa side ni person, malakas yung mga fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan, puro fire sign. Okay, fire sign to.
Ayan, Capricorn, Taurus, Virgo. So, I think guys, pwede ang nagiging conflict din ni person is yung family niya talaga. Yung responsibility. Ayun niya guys ng gulo, no? Ganon. Tignan natin guys sa side 1, nararamdaman mo kay person, meron tayong judgment. Pinamanifest mo to. Kasi parang nakikita mo siya na someone na siya na talaga yung gusto niyo at ayun niya na guys ng parang pabago-bago ng relasyon. Kahit sino naman guys, kasi nakakasawa talaga, no? Nakakapagod yung parang binibigay mo lagi yung sarili mo sa maling tao tapos maghahanap na naman ng iba, panibagong sakit na naman. Di mo alam kung dapat na bang magtiwala doon or magiging guarded ka muna ulit. So, 'di ba? Mahirap 'yun eh lalo na kung talagang sobrang tinumong tao or loyal mong tao, faithful ganyan. Okay, tas natsitsyempo na napupunta ka sa maling tao. Tignan natin guys, ano naman po yung tingin mo kay person. Nararamdaman mo sa kanya pinagdadasal mo siya or pwedeng nakikinig ka ng subliminal. Tingin mo sa kanya 4 of Cups. Ayun, inaantay mo siya kung ano yung gagawin niya. May plano ba siya? Kasi ikaw umaasa ka, hindi ka makapag-move forward kasi hoping ka. Okay, hoping ka sa kung ano yung magiging plano niya rito sa relasyon na to guys. No? Hindi mo alam kung mag-aantay ka ba sa kanya or tatanggapin mo na yung new love. No? Pwedeng may nag-offer sa inyo ng new love. Okay, ay no? Hindi mo alam kung tatanggapin mo na ba yun, mag-move forward na ba, or maghahanap na ng bago. Okay, naguguluhan ka pa rin eh. Kasi sobrang tagal talaga guys, no? For example, 3 years or 2 years, 1 year, kayong hindi nag-uusap, tapos mag-uusap ulit kayo after a year. Tapos after nun guys, biglang mawawala na naman, taon na naman ulit ang lilipas, no? Ganun yung scenario. Tingnan natin guys, ano naman yung magiging action mo, 'di ba? Ala na, isusuko mo na 'to. Napagod ka nakakaantay, guys. Desidido ka na, guys. Kahit mahal mo pa tong taong 'to, yung pagmamahal mo sa kanya, iisang tabi mo na 'yon. Maaaring may opportunity na paparating sa inyo sa future at parang kailangan mong i-give up. Okay, kailangan yung i-give up yung relationship na dito kay person. Ayun na, may opportunity, napakaganda nito guys. Pwedeng travel abroad, pwedeng, basta maganda guys, no? Blessing to. Isa sa pwede mong ma-achieve, no? Like, isa sa mga gusto mong ma-achieve sa buhay, yung pwedeng paparating sa inyo guys in the near future. Okay? 8 of Cups sa sacrifice mo na yung nararamdaman mo sa kanya. Darating ka na sa point na, ay, hindi na siguro worth it para magantay pa. Kasi parang tumatanda na tayo, nakakaantay dito sa taong to. Siya lang naman yung magulo. Okay, siya lang naman yung mahirap ispilingin. Kasi ikaw nandyan ka naman eh, bakit hindi pa ngayon? 'Di ba? Bakit kailangan lumipas pa yung taon? Baka kailan lumipas yung taon at may asawa ka na, saka pa magpaparamdam, 'di ba? So, tignan natin guys, ano naman po yung overall energy. Meron tayong 8 of Pentacles. So, nakatingin ka pa rin pero hindi na guys ganun kasakit, no? Pwedeng tinatanaw-tanaw mo pa rin or naalala mo pa rin pero as in wala na talaga guys, no? Meron tayo guys 6 of Pentacles. Ayan, meron na talaga guys ang dami ng ganap sa buhay mo, like madami nang dumaan sa iyo, yung iba sa inyo parang um, para mag-aaral ulit, pwedeng hindi mo na pumapasok sa relationship kasi marami talaga kayo guys gustong ma-achieve, no? Na pangarap, no? Marami kayong gustong ma-achieve na goal sa buhay, guys. Yun yung parang mas kino-consider nyo, guys, in the near future as inyong stability. And ang daming ganap na nakikita ko rito. Okay? Tignan pa natin, guys. Meron talagang paparating sa inyo na bago, guys. Kasi itong person na to, ang gulo, no? Parang bawi na lang next life. Parang ganun. Kung hindi talaga siya, guys, masasettle, no? Parang bawi na lang tayo next life kasi parang taguan lang ng feelings to. Ganun. So, guys, sa side mo, malakas po yung mga earth sign, no? Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Ayan, Aquarius, Gemini, Libra. Tignan pa natin. Sa future, sa napapatungo. Oh my God, the Lovers, 6 of Hearts. Oh my God. I think greatest love mo tong person na nakikita natin. And meron talagang may ibang tao talagang nakalaan para sa'yo. Ayan o, ikakasal ka sa future. Okay? Napakaganda nito, guys. Tingnan pa natin. Meron tayong 5 of Hearts. Selos to eh, or basahin natin.
You pierce my soul. I am half agony, half hope. So, I think guys, parang gusto mag-beg ni person, no? Gusto niyang magmakaawa talaga. Pero, ako naiinis talaga sa person mo eh. Bakit? Kasi kailangan pa niya palipasin yung taon. Ba't hindi pa ngayon, di ba? Para siyang kabuti eh. So, magsisi talaga siya ngayon kasi meron ka ng ibang, may iba nang paparating sa inyo guys sa future. Ayun na, the lovers, no? Okay, tignan natin guys na napatungo to. Six of Spade. Naku, guguluhin na yung utak mo. I think eto guys for me kasi guys, pag sinabing greatest love, talagang panggulo talaga yan sa buhay. Kasi yan yung tipo ng tao na mamahalin mo ng sobra pero alam mong hindi siya yung makakatuluyan mo. Kahit na mag-asawa ka na magpaparamdam at magpaparamdam pa rin. So, ikaw parang matetempt ka kasi parang mahal. Ganon guys yung parang yung greatest love, no? So, may nakikita ko guys closure dito. Magpaparamdam siya sa future. Gusto kanyang kamustahin, gusto kanyang kausapin. Okay. Nakikita ko guys, ang laki ng disappointment ito. Kung nakapangasawa na rin to guys, no? I think hindi rin okay yung relationship niya dun sa wife. Okay, tignan mo, ang lungkot ng wife. Merong gustong mangyari, wife to wife. Pwede yung wife or yung husband. Meron ng gustong mangyari. Pinipilit nila guys is save yung relationship. Pwedeng LDR din kasi. Okay? Pero Ace of Pentacles, so, success to. So, parang tatanggapin na lang at magiging masaya na lang din sa kanya-kanyang love life. Okay? So, sabi ko nga sa inyo guys, parang bawi na lang talaga next life yung nasasagap ko dyan. Tignan natin sa napatungo to. Sa napatungo tong relationship na to. Meron tayong stay optimistic about your love life. So, guys, think positive lang daw, no? Kung hindi na talaga siya yung nakatadhana sa inyo, at least, nagtagpo kayo, di ba? Ang masamahan yun, baka next life, guguluhin ka na naman. Tignan natin, meron tayong this could be the one. Sobrang minahal mo tong taong to, guys, pero hindi talaga siya yung naging mo. I think greatest love to, or parang the one, ganun. Okay? Pwedeng nagtagal kayo ng taong yan. Pero parang sa huli, hindi pa rin talaga. Pala kayo yung para sa isa't isa. Ganun. Release your ex. So, yun. Kailangan mo na talaga, guys, i-release. Kung tinatanong mo yung para sa'yo, very soon, ibibigay din sa inyo, guys, ni universe, yung new person, no, na deserve mo. Kasi ito, guys, kailangan mo na talaga siya, guys, i-release. Wala ko nakitang mali, no, na ginawa niya. Kaya, maaring may panghihinayang ka na mararamdaman. Pero, guys, I think pinagtagpo lang talaga to pero hindi nga tinadhana. Ganon. Sakit naman, pinagtagpo. Parang kay Moira lang. Ayan. Ang ganda ni Moira, guys. Nakita ko na yan sa concert. Mahinhin talaga siya magsalita. Okay, tignan natin mensahe sa inyo ng person na to na magulo. Siguro kasi guys, naging conflict talaga na to family. Oo. Our love will never case to exit. Okay, parang ganun. Is ba to? Is to exit. Parang kahit meron na kayo guys, kanya-kanyang partner, parang yung pagmamahal daw, o yung pagmamahal nyo daw sa isa't isa, ramdam nyo eh. Ramdam nyo parehas na hindi nawawala yun. Okay, meron tayo guys, you are the light at the end of my tunnel. So, I think marami siyang natutunan talaga sa inyo. Okay? Will you help me? Okay, sabihin mo sa kanya, bakit nasan ka nung kailangan kita? Mensahe sa'yo, why do we have to be apart? Oh, ayan, yung mensahe sa inyo ng person nyo, okay? You are mine forever and ever. Ramdam kasi ni person eh. Parang mahal mo pa rin daw siya eh. Diba? So guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.